Natapos na nga natin yung unang bersyon ng makeover ng loob ng kusina, silid tulugan at mini office o damitan. Kaya isusunod naman natin yung pagtatanim at pagpapaliwanag nitong lugar natin. May mga nahingi akong crate sa kapitbahay naming nagtitinda ng prutas. Ito yung kadalasang ginagamit na disposable container ng mga ubas at maganda itong pagtaniman dahil meron na siyang maliliit na butas. Dito naman kami kukuha ng lupa sa likuran. Ito yung parte na ginawa nilang tapunan, kaya perpekto itong gamitin para pagtaniman. Mabisa itong pataba dahil mula sa mga nabulok na pinagtapunan. Gulay ang isa sa paborito naming kainin, kaya isa to sa mga pangarap naming gawin. Yung kami yung magtatanim, mag-aalaga at mag-aani ng kakainin namin. Kumbaga, matututo muna kami ng pasensya bago namin siya makain. Well, disiplina na din sa panahong halos lahat pwedeng agarang kuhanin or kainin. Kaya mainam na project ito para sa amin. Lagi po pala kaming nagbabasa ng mga komento. Nakakataba ng puso dahil halos lahat positibo. At meron na ding nakasubaybay nitong aming kwento. Kaya kailangan kong masigurado na sapat yung oras na inilaan sa proseso. Para naman sigurado na siksik-liglig ang maihain ko. Kwento din kasi ito na babalikan ko sa pagtanda ko. Kaya okay lang po na hindi araw-araw may upload akong bago. Basta masustansya ang maihain ko. Para sa inyo at para sa sarili ko. Anyways, sa online na lang din namin binili itong mga seeds na aming itatanim, patutubuin at sa tamang panahon ay aming aanihin. May mga instructions din pala itong kasama, pero ang alam ko lang, basta mataba ang lupa tapos consistent siyang nadidiligan at naaarawan, tutubo at magbubunga din yan. Pinaubaya ko na pala ito kila Jaden at Mama dahil ako'y lalabas muna para mag-asikaso ng mga dumating na bisita. Kaya mainam din itong activity nila kasi sa kasalukuyan, di ba naging normal na gadget at internet ang madalas nating tambayan at libangan? Hindi naman ako against sa bagong nakasanayan. Kailangan lang natin mapaalalahanan na kapag yan ay hindi na balanse at ating napabayaan, ang kapalit niyan ay manghihina ang katawan. Maraming pwedeng mangyari na hindi maganda at hindi masaya sa mahinang katawan. Kaya dapat natin itong alagaan dahil ito ang una't huli nating tahanan. Kaya importante na mahanap natin yung balanse at patuloy na paalalahanan ng sarili na lahat ng sobra ay hindi makakabuti bagkus pagsisisi ang dala nito sa huli. Galit yarn? Ito din yung mga salita na paulit-ulit kong sinasabi. Unang-una kay Jaden, kay Mama at sa sarili. Lumabas tayo at gumalaw-galaw sa ilalim ng araw. Kahit 3 beses lang sa isang linggo kung hindi kaya ng araw-araw. Sabayan na din natin ng pagkain ng gulay para lumakas pa ang katawan at humaba pa ang ating buhay. Alright? Alright! Bukod sa nabili naming seeds online, itinabi din namin yung mga buto ng mga pinagkainan namin na pwedeng maitanim. Tapos yung iba naman binigay ng kapitbahay namin na nagtitinda ng prutas. Tapos dun sa may dinadaanan namin, may mga nakita si Mama na nagustuhan niya. Kaya pati yun sinama na din niya. Wild naman at saka walang nagmamayari kaya okay lang. Libre pa siyang ganito. Bumili din pala kami ng mas malaking solar light para mas maliwanag sa gabi. Bawas takot na rin sa mga times na maiihi tayo sa madaling araw. Pag madilim kasi tapos alas 12 ng gabi. Ayoko nang ituloy, basta alam nyo na yun. In case pala na kailangan nyo din ito, pwede nyo po i-check sa TikTok account namin. Nalagay po namin sa showcase yung mga products na nagamit namin and approve sa amin yung quality. May 2 maliit na pala kami na unang nabili. Kaya siguradong liliwanag na ang aming gabi. Laking bagay din kasi nito para makatipid sa kuryente. Lalo na nasabi ko naman sa mga unang episode na nakikikabit lang kami. Yay!
Isa din pala sa mga komento na nababasa ko ay habaan ko pa daw yung mga gawa naming video. Kaya naman may susubukan akong bago. Ngayon naman ay isasama ko kayo sa pinakapaborito kong trabaho. Kung pamilyar kayo sa Siargao Isla, kadalasan yung napapanood at nakikita ay point of view ng mga bisita. Ang susubukan ko namang ipakita ay yung point of view naman ng mga tumatanggap ng bisita. Kaya isarado na muna natin itong chapter 2 or season 2 at abangan natin ang bagong season sa susunod na linggo kung saan mas mahaba po ang mapapanood ninyo. Ibig sabihin nun mas marami po akong ikukwento. Alright! Pinadaligod. Ay, grabe, carpet ba yan? Parang carpet oh.